O kung yung kanina mga kababayan, yung Senado, nag-conduct po ng hearing tungkol sa ano po, alleged PDEA leaks. Tapos yung nakumpiska po na 9 point something billion plus na shabu na kinagalit po ng mga DDS kasi baliktad po yun. Yung investigasyon po ni Senator Bato, taliwas sa expectations ng mga DDS, imbis mapasama po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nalinis yung kanyang pangalan. Nabasag lahat yung mga propaganda po ng mga DDS, yung mga fake news. In worse, na-blood si Senator Bato kasi po may feed sa kanyang report, binabanatan ka na niya ngayon ni Maharlika. Kasi yung in-interview ni Maharlika, mga kababayan na PDEA agents, na yun sana yung magdidiin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nadurog sa questioning ni ni Senator Bato. O ngayon po, ipapaimbestiga na ni Bato kasi nagalit si Batong, inakusa siya. Akala ko niya, tapos bilang po si Bato, baka yung ibig sabihin, akala ko magkakampi tayo. Magkaaway na sila ngayon. Umusog si Bato, ipapaimbestiga na, pati si Marlica, pasubte na po sa next meeting, session ng resumption ng investigation, May 5, nasunog yung witness po. O ngayon, sa Congress mga kababayan, yung hindi ko natapos na discussion kanina sa kabilang video natin, kabilang channel, yung Congress po may investigasyon din. Yung secret deal ngayon, ito yung resolution, House Resolution number 1684, introduced by Representative Jefferson Conggon. Yung pinasok po na secret deal ni Maudix kay Xi Jinping. So ito po yung exciting. Kaabang-abang ito mga kababayan kasi this involves our national security and our sovereignty na sinobo po ni Maudix. Ngayon nga po mga kababayan, may panibagong harassment na naman na ginawa yung mga Chinese. Ito po, China installs floating barrier at Baho de Masinloc. Entry, PCG vessel damaged after another water cannon attack. Yan po. Kaya napakalaga po itong investigation na isasagawa ng Congress. At sana nga po, pati si Maudix po, imbitahan po dito. Unahin muna natin ito kasi latest itong balita na may harassment na naman. Water cannon na naman po yung ating vessel. Yan po. So sabi dyan, 2 Chinese Coast Guard vessel subjected a Philippine Coast Guard patrol ship to water cannon attacks near Baho de Masinloc on Monday. Yan po, napakaliit ng ating Coast Guard vessel. Pinagtutulungan po. Ito yung Chinese Coast Guard, napakalaking barko nila. Mga kababayan, April 29, 2024. Yan po yung post mismo ni PCG spokesperson for WPS Commodore J. Tariela on X, formerly Twitter po. So, kahapon siya, pero ngayon pa lang po pinost ito, April 30, courtesy ng PCG. Sabi po ni Tariela, nangyari ito kahapon, ng umaga involving PCG's BRP Bagakay and BRP Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The primary objective of this mission was to distribute fuel and food supplies, highlighting our commitment to supporting the fishermen in accordance with the President's food security policy. Ngayon, sabi dyan, it was during the conduct of patrol, according to the official, that they discovered that the Chinese Coast Guard has once again installed a 380-meter floating barrier
that covers the entire entrance of the zone. Hindi sila makapasok doon kasi siyempre may floating barrier. Ngayon, during the patrol, the Philippine vessels encountered dangerous maneuvers and obstruction from the 4 China Coast Guard vessels and 6 Chinese maritime militia. Pinagtulong-tulungan po. Yung nag-iisa nating maliit na barko, pinagtulong-tulungan po. So ngayon, the strong water pressure anya, according to Tariela, resulted in the damage to the railing and canopy ng vessel. O ito na siguro, mga kababayan, no? Nayupi po. Nayupi. Naputol nga yata, oh. Yan, oh. Yung railing po ng vessel. Itong damage niya serves as evidence of the forceful water pressure na ginamit po ng China sa kanilang ng China Coast Guard sa Philippine vessel, sabi po ni Tariela. Pero despite what happened, the PCG and BFAR vessels stood their ground and continued their maritime patrol in compliance with President Marcos' order to take good care of local fishermen in the area. They were not deterred anya and will persist in carrying out their legitimate operations to support Filipino fishermen and ensure their safety. Sabi po ng ating magiting na Commodore, di ano anya, Mr. Maravillas, yung gagawin uli. Tuloy lang po tayo. Bakit anya, hindi pa ini-invoke yung MDT at di ba may balikantan tayo? Ang sabi po, pag may na-disgrasya po sa ating mga sundalo, sa ating Coast Guard, yun ang magti-trigger po ng MDT. Kaya mga harassment po nila, tantyado din ng China. Kasi alam nila ang consequence in case may mamatay sa ating mga personnel. So siyempre, dinocument ito at magpa-file ulit tayo ng protest sa patuloy nilang pang-aapi. So importante yung documentation. Kasi nga po tayo, hindi man tayo wala man tayong plano po na makipagdigma, defense lang po. Pag tayo ay talagang inatake na nila at may nangyari o di-justified na po, hindi man po tayo palaaway para hindi magtagumpay po yung propaganda nila na pinalalabas po ng mga pro-China at ng Beijing mismo. Tayo yung agresor. O, di ba? O ngayon, balikan natin mga kababayan, yung sabi investigasyon, yung resolusyon. So ito siya, mga kababayan, a resolution to call on a thorough investigation in aid of legislation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping. Whereas multiple reports confirm that the supposed gentleman's agreement allegedly made by former President Duterte with China was supposed to limit the supply sent by the government to the soldiers stationed in the grounded BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Whereas, while the former president confirmed the gentleman's agreement at a press conference last April 11 in Davao City, and that is its main goal was to avert armed confrontation between Filipinos and Chinese in the West Philippine Sea. It only favors Beijing and compromises the Philippines' national interest. Whereas there is a necessity to look into such agreement to check if the same is true, since it has been used as China's justification of its harassment of Filipino resupply boats, including its use of water cannons on them. Inulit na naman nga po, pero doon ito sa Bajo de Masinloc, iba naman na area. Whereas the so-called gentleman's agreement, if any, is constitutionally void since it is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Now therefore, be it resolved as it is hereby resolved to conduct an investigation into the claim
of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government. Adopted, signed, 1st District of Zambales Congressman Jefferson Congon. Lahat mga kababayan, dinadaan ng Congress, ng ating administration sa legal na pamamaraan with the objective mga kababayan na maisaayos yung lahat. Kasi mga kababayan, isipin naman nila ng kampo ng mga Duterte, persecution sa kanila. Hindi po. Inaayos lang po ang lahat. At saka para ma-confirm, ano nga ba? Kasi si Mao Diggs po, yung kampo niya, pabago-bago yung statement. So, dapat it should be put on records. O ngayon, dito mga kababayan, matitest natin yung mga sinasabi nila doon sa rally. Kasi defend the Constitution, uphold the Constitution yung sinasabi nila, defend the flag. O ito po yung investigation nito. Ang objective is to defend our flag and uphold the Constitution. Bakit po? Kasi po, kung pumasok sila sa secret agreement, that is culpable violation of the Constitution. Pag hindi sila nag-appear, nag-refuse sila mga kababayan to appear before the Congress investigation, that is against the Constitution din. So, kailangan i-recognize nila yung authority ng Congress kasi yung Congress po is part of the creation po ng ating Constitution, yung Congress. Tama po? So, dito natin papatunayan kung totoo yung kanilang mga sinasalita. Lagi man niya, Mr. Maravillas, iba man yung sinasabi sa ginagawa. Pero itry pa din natin mga kababayan. Di ba? So, mabuhay kayo dyan sa Congress. Huwag kayong maniniwala po sa mga propaganda nila, paninira na pinipersecute sila. Walang ganun po. Sinasaayos lang yung lahat. O ngayon, pakinggan natin po yung papreskon ni Speaker Martin Romualdez na siguradong pagbubunto na naman po ng pagmumura ni Mao Diggs. Silos na silos kasi sila mga kababayan kay Martin Romualdez kasi pinagdududahan na tatakbong Pangulo. Siya yung pinagdududahan na i-endorse mga kababayan. Babas-basa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos as successor po. Hindi si Inday. Galit na galit po sila. Sinisiraan si Martin. Hindi mga po mga kababayan nag-a-announce kasi napakalayo pa. Hindi pa nga tayo nagmi-midterm election. Midterm election 2025. 4 years away pa. Doda ng doda kay Martin Romualdez. So pakinggan natin mga kababayan. Ito po siya kasama si Erwin Tulfo. Already, discuss this amongst the House leadership and with the Manila Bulletin po. committee chairman involved. So we'll try to ferret out the truth. Kung ano ba talaga kasi as our president said, he was horrified. So are we kasi nakaka disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although, may nagsasabi meron sinasabi wala. So, dapat malaman natin ano ba talaga at ano pa talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nagkaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth so hindi maulit na naman ito. Sir, just a follow-up. Sino-sino mga officials kaya yung maiimbita, past officials
of the past, past officials. up Yes. to President Duterte, possible, sir? Well, we can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So ano ba talaga? Nabubudol-budol na lang. Binudol lang nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng Mabudol-budol daw. Yeah. So, gustong linawin lang ng Congress, ano ba talaga yung totoo? Kasi conflicting yung mga pinapalabas na statement. Yung isa, referring to Harry Roque, yung dating spokesman ni Maudigs, siya yung nagbulgar na mayroon. Gentleman's agreement niya tungkol sa status ko. Pagkatapos, sabi naman ni Panelo, yung presidential legal advisor, malaman na niya. Si Maudigs naman po, nang magpa-press con, gusto niyang i-deny. Pero along during the course of the press con, inamin niya yung status ko. Okay, wala mang records noon. Yung kwan lang yun. Sa bagay, may audio. Ewan ko kung na-preserve yung audio recording noon. Video recording pala. Malamang na-preserve ng Congress. Na-record din ng Congress mga kababayan. So, importante na may congressional investigation mga kababayan. Once and for all, maging malinaw po yung lahat kasi ito yung kiniklaim ng China. Yun ang pinapangawakan po. Yun ang ginagamit sa propaganda. Lumalabas. Tayo yung hindi nag-honor. Minamali tayo. Hindi man po pwede po ang gano'n na secret agreement o verbal agreement lang. Paliwanag ni Speaker Martin Romualdez. So yun mga kababayan yung kaabang-abang at wala pang date kung kailan sisimulan yung yung investigation po. Baka sa mga susunod na araw, simulan agad po. Kasi siyempre magpapadala pa ng mga invitations po. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.